Mr. came. And the one who came, umibig sa atin ng walang katapusan. Talagang kailangan nating ma-realize. There's one person who loves you, who will never fail you, kahit na napapabayaan natin siya, and that one is Jesus Christ. Amen? Ephesians chapter 2. Buksan po natin ng 12 and 13. Now listen, ito po yung nangyari sa atin nung tayo ay napaka kay Kristo. Ito ang taglay natin nung tayo ay ibalik sa Diyos or nagbalik loob sa Diyos. Ito po ang naganap dahil kay Kristo. Ephesians 2 verse 12 to 13. Last time, nagkaroon tayo ng communion wherein lahat ng tao sa atin, sa church, na Christian na nabaptize, nag-take ng Lord's Supper o Lord's Table. Kinikilala natin na si Kristo namatay sa krus. Amen? Natigil sa kanyang dugo sa Kalbaryo and inilibing at tuloy na muli. Dahil sa kanyang ginawa sa Kalbaryo, we were brought back sa ating Diyos. Now let's read verse 12 and 13. Amen? Begin. Na kayo ng panahon yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa, walang Diyos sa sanglibutan. 13. Datapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inalapit sa dugo ni Kristo. Tayo magsiupo, pagpalain ng kanyang salita, ang Ama sa langit ay maluwalhati sa pangalan ni Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. We were once without hope. You were once without chance of making it to heaven. Walang Diyos sa sanglibutan. Tayo yung noon, walang kinikilalang tagapagligtas. Walang direksyon, walang pag-asa. Ngunit dahil kay Kristo, because of Christ, nakapanumbalik tayo. Sa kasaysayan ng ating panahon, there were men and women, mga tao na nabuhay, nawala, at nag-iwan ng mga bagay na ginawa nila. I'm not saying lahat ay mabuti, but they have left the world with such a name na alam natin, nakatala sa ating mga aklat. Winston Churchill, Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, Stalin, Margaret Thatcher, Lady Diana, Abraham Lincoln, Ferdinand Marcos, and many others na natala sa mga libro. These men and women have come and gone. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa ng mga intelihenteng mga tao. How they impacted the world kung saan tayo nabubuhay. Pero alam niyo mga kapatid, pag samasamahin ng lahat ng mabuti nilang ginawa, lahat ng magagandang bagay na ginawa nila, even those who are still alive, pag samasamahin pa, put in one bundle, wala yan ni katiting sa ginawa ni Kristo para sa ating mga tao. Amen? Lahat ng yan, accomplishment sa buong mundo, nakarating sa buwan ng tao, and now planning to visit the Mars, and they were planning to titirahan ang buwan. Magawa man ng tao yan. Wala yan ni katiting na ikukumpara sa ginawa ni Kristo para iligtas tayo mga tao. Wala ho. Today, marami aklat ang nasulat sa mga taong yan. Maraming ospital ay nilagay, natayo, in honor of their name. There were orphanages and schools na ipinangalan sa kanila because of what they did. Pero kay Kristo, mga kapatid, hindi na mabilang. Ang bilang ng mga misyonero, mga professionals, mga uri ng tao, iniwan na ka ng buhay, sumunod sa tawag ng Panginoon, nangaral sa ibang lugar. Pumunta sa lahat ng lugar, ipinangaral ng mabuting balita. Ikinuwento may pag-asa. Ngayon ang mundo. Remember sa verse 12, tinisabi ng Bible. Nung tayo di pa Kristiyano, listen sa last part, sabi ng Bible, walang pag-asa ng Diyos sa liputan. Wala tayo kinikilalang Diyos. Now,
magpapasalamat na tayo nagkaroon pag-asa, nandito tayo sa Panginoon, kaya na tayong Diyos. And libo-libo mga tao ang naakay sa Panginoon. Noon pa yun, churches, Baptist churches, ang nagtayo sa buong mundo, nangangalan ng Ebanghelyo. At dahil sasabihin sa inyo, pinapala ni Paul, ayaw ng Diyos na makalimutan natin kung tansa sa atin. Huwag niyo kalimutan yung magpilinisip ng buhay. Pero yung mga Kristiyan na gaya natin, na binago ng Panginoon, pintal sa kasalanan, kami nakaranas ng bagong buhay. We're so grateful. Kung tunay Kristiyan ka, binago ka ng Diyos, you are a person that so much to thank God for. Itong sinabi natin talata, binasa talata, pinakikita na naman ni Paul, that he's reminding us, dahil about the Ephesians, kung ano-ano tayo, dahil kay Kristo, una, let's see our past. Yung nakaraan natin, against verse 12, verse 11, tayo po ng mga hindi Kristiyano ng araw, ang mga hindi Israelita, ay tinuring na mga supot, nakahiyaan. Pero tingin po ng mga Israelita sa mga hindi Israelita at mga hindi Kristiyano ay mga supot. Eh sabi, basta, kaya alalahanin ninyo, na kayo na una, mga higil sa naman, kaya tawag na di pagtutuloy, niya kinawag na pagtutuloy sa naman, na ginawa ng kamay. Verse 12. Nung palayawan na rin kay Kristo, hindi kabilang sa Israel, tayo kayo ng lupa, walang pag-asa, walang Diyos. Yan mo tayo. Our past, we are uncircumcised, we are unregenerated, hindi ka Hudyo, walang kwenta, walang pag-asa, wala kang Diyos. Meron po tayo ng araw. Those are the past of our life. Bakit itinutuloy ni Paul? Sinasabi ko sa mga hindi. Tayo po ay Gentile. Ang Israelita ay pamuli ng tao. But just the same, sila at tayo, pag hindi Kristyano, pares na sa impyerno. Sila at tayo, pag hindi Kristyano, pupunta sa tinatina't ng apoy. Ito maganda. Habang pinakausap ni Paul ang mga Gentile, yung ating mga lahi, pinaalala ni Paul na ang mga Hudyo ay pinili ng Diyos to become the missionary sa buong sanlibutan. Na yung bayan niya ang mga ngawag sa buong sanlibutan, ikikwento ako anong pagkitiyak ng Diyos. Pero sa ito, the Jewish race na dapat naman magpagto, they failed miserably. Ayaw nila mangaral. Sobrang tigas sa kanilang ulo. Instead of living a godly life, naging mas na tigas na ulo nila kaysa sa atin. At sila kung pinigil bayan ng Diyos, naging makapako sa ilong, nakatialan, alam kung sino, hindi kayo Hudyo. Kami, ang Hudyo, kami ay chosen generation. You are nothing, sabi nila sa atin. They classified us as mga suko. But as it be, we are uncircumcised. So instead of saying, pangalan ng salita ng Diyos sa mga Gentile, hinarangan pa niya ang buhay. Di barricaded the front line para di ba makalapit sa Diyos. Sinarili nila. Tingin mo sa verse 12. Wala kasi kayong pag-asa, wala kayong Diyos na manikilala. Kaya nagbigay sila ng mahal. Kaya nagawa ng maraming tao ngayon. So, all Christian, sa dating ng tao, nagiging naman, nagiging bisip pa para makakay sa Panginoon. So that was our past. Secondly, our position. 13. Tingin mo sa verse 13. Nung tayo ng Kristiyano, tayo pinigil sa Panginoon Diyos, paano nangyari po yun? Ano nasa? Begin, 13. That the what? Tinapit sa gusto ni Kristo. How? We were able to go closer through the blood of Christ. Amen? Dahil si Kristo namatay sa krus ng Calvario, and He died for all men. Siya namatay para sa ating lahat. Yung dugo niya na natili sa Calvario, na ating kinilala, nagbugas sa ating sala, dahil sa kanyang dugo, nakabalik tayo sa Diyos. Inalapit tayo na kanyang dugo. At sabi niya sa Bible, na yung panahon ay nalalayo, noong panahon ay malayo sa Diyos, ay inilapit
Diyos. Kaya huwag na lumapit sa kaaway. So, Testament, na binasabi ganito na nakaraan, ang mga tao, kailangan magpatay ng tupa o ng dugo, ihain, pinapaglalaro sa gabi ni Kristo, ngayon kailangan magpatay ng tupa, ng baka, ng hayop, kaya naman tayo yun. Ang meron tayo puting, aso, na hindi kailangan ng Diyos, larawan doon, ginawa ni Kristo, once and for all, John 1:29, siya na naman sa Kalbaryo. Paano po tayo nakapagdalik? By the blood of Christ. At dumating yung panahon na inalisa ng Diyos ang mga hain, ang mga tupa, mga dugo ng kambing, dugo ng hayop, sa kanyang dugo na niya, ang magpakailanman, maghuhugas sa ating sada. Amen? 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21. Siya na walang sala, bilang kasalanan, upang makabalik tayo, matanggap natin ang kaptiran ng Diyos. 2 Corinthians 5:21. Dahil sa kanya, ang kaptiran ng Diyos ay sumatin. Isa pa, 1 Peter 1:18. 1 Peter 1:18 and 19. Hindi mo sinabi. 1 Peter, begin. Na inyong nalalaman kayo yung pinubos, hindi nakakakit na nasisira ng ginto o pinang na sa inyong walang kaparapan ng buhay na ikinamasin din ng mga magulang. Verse 19. Kundi ang mahalagang dugo, kaya sa mga kapintasan, walang tuwis sa mga gabay at dugo ni Kristo. Church, listen. Hindi mo dugo ng hayop at ang bagay ang pinatugo sa inyo. Hindi ginto ang pina. Ang pinatugo sa atin ay dugo ni Kristo. Dugo niya, at kailangan yung dugo niya, at kailangan yung dugo niya, kailangan sa mga kain. Ganun ang hirap. Huwag natin siyamin. Kaya na tayo ng nag-ianak ng Diyos. Pero kikita niya ang pag-ibig sa atin, John 15. John 15:13. John 15:13. Wala na higit pa na magpapahayag ng pag-ibig niya, liban sa kanya. Pakibasa, walang kaibigan mo ba mo siya kaibigan? Wala na higit na pag-ibig pa rin. Si Kristo binigay niya ang kanyang buhay, hindi lang sa kaibigan, pati sa kanyang kaaway. Yan ang maganda sa Panginoon. Yan ang ating position. Not only our past, our position number 3. Siya na naging ating peace. Balikan sa Ephesians 2. Ephesians 2:14. Dahil sa kanya, dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Ephesians 2:14. Basta, sapagkat siya ang ating na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman nasa kahit pausahan ng may mga batas at walang kumpunan upang sa dalawa lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago sa ganitong ginawa ang kanyang pangalisan. Hudyo at Hentil magkawalay, may harang na si Kristo namatay, hindi siya harang yung Hudyo at Hentil na sumula sa Panginoon ng isa nag-isang bagong tao na tawag ng church. Amen? Pumunta kayo sa Israel niya, nanganapit kay Kristo, Google Pay ka. Mismo sa bansa ng Diyos, hindi siya kinikilala. Pero, kita-kita nila kung bakit siya kinikilala ng Diyos. Sa dami ng kaaway, tingnan niyo mga paninyo. Asa ng Israel, napakaliit na bansa. Ang paligid ay Arab nations. Nag-away-away sila ron. Pero Israel, kaya ka nakakapamuhay. Pag meron siya sumira doon, sa isa pa lang, itinigilan na ng mga missiles. Binabantay na Diyos ang bayan, ay hindi sumakapos sa Israel. Walang pakialam sa Diyos. Nakakaawa. Di ba nangyayari ang misa niya? Teka sa mga alala natin na sa isang magpatuloy sa Panginoon, pag pinalalaan mo, ganit pa. Pinalalaan mo, ganit pa. Siya sabihan ng tatay mo, suway ang suway. Hindi mo natin sa isipan, ang paalala na ikay pagsunod, hindi mapapahama. And yet, yung Israel at Hudyo at Hentil, nagsama, nusunod tayo sa Panginoon. Kaya tayo ang kanyang kapayapaan. Paano nangyari siya na niya ang peace? Siya na lumay para sa ating sala,
nakabantay na nakabagsak ng karne. Basa, mga ko eh. Magsilapit. Makakalapit siya sa luglugan ng biyaya at makakatamo ng awa. Makakasagot ng biyaya. Makakalapit ka na. Wala nang hawak, mga kapatid. Hindi ka na lang mag-umpisa ng Panginoon. Ikaw mismo makalalapit sa Diyos kung anak ka ng Diyos. Kung Kristiyano ka. Kung tunay ka nagsisi ng kasalanan. Paano ito makikita yun? Pagkain mo lang, hindi tayo mag-pray. Di ba? Sa pagkain mo lang, hindi tayo mag-pasama. How can you say Kristiyano tayo? Dahil sa public, kapag makapag-aakay ng mga hindi ka mismo Kristiyano, kailangan ka ng Diyos. Sinira niya ang harap, mga kapatid. Noon, hindi mo basahin sa isa. Pero noon, may mga courts. May mga kwarto yan. May mga harap-harap. May courts for women, courts for the Israelites, courts for the priests. Lahat may harap. Hindi ka basta-basta nakapasok. Pero si Kristi naman sa Cruz sa Calvario. Nung siya naman sa Cruz sa Calvario, ano sabi sa Matthew 27:51? Matthew 27:51, pinili ko sabi, yung mga harap na si Kristi mamatay, ano nangyari? Basta. At narito, yung harang na tabi, nung matay si Kristo, nabiyak, pwede ka na lumapit. Amen? Wala lang, hindi na pwede. Makalalapit ka na. Bakit? Dahil sa ginawa ni Kristo sa Calvario, patay-patay, wala nang i-edge sa pera, Hudyo at Gentil, pwede din lumapit sa Panginoon. Acts 10:28. Acts 10:28. There are verses na tayo ng close. Acts 10:28, basa. At sinabi niya sa kanila, okay, isa pa, Romans 10:12. Romans 10:13. Dati kasi bawal, ngayon, kanya, basa. Sapagkat, walang pagkakaiba, video at kriego, sapagkat ang Panginoon din ay siya sa kanya na lahat, at mayaman siya sa lahat ng sa kanya nagsitawa. Verse 13. Tatawag ka lang, pwede ka lang ituring na isa sa bagong tao. Ano yung pagtawag mo? Lord, please save me. Number 4 on the last, partnership. Balik tayo sa Ephesians chapter 2. This will be the last. May partnership. Dahil kay Kristo, tayo ay naging partner. Ephesians 2:16. Basa. Ang upang papagkasunod silang dalawa sa isang katawan sa Diyos pumili ng krus na sa kanyang pinatay ang pagkakaalit. Dahil sa Diyos ang tingnan para tayo may kahiwalay. Halika yun niya, kasalanan. Siya ang namatay sa krus sa Calvario, inilis niya at pinagkasto ang magkalaban. Diyos at tao, Hudyo at Gentil, pinagkaisa. Naging isa. He slain the enemy thereby. Kaya pinaparamatan ni Paul na ang ating past, position, peace, and partnership ay nangyari dahil kay Kristo. In closing, let me share this story. Wala akong video, but let me share this. Isang fable na nung araw, Leon ang nag-aari. Sabi naman ng Leon sa logo, wolf. Wolf na, nagugutom ako. Huwag mo ka nakakain. Pag hindi mo ka naman pagkain, ikaw kakain. Hindi mo? Ako siya. Harap siya. Kung saan. Ano itong aming harap ito, napaka-dupang. Pero ito, hindi ako tinatantahan. Harap siya pagkain. Kailan mo pagkain para sa kanya, hindi ako namamatay. So lakad siya sa tulagan. Nakakita siya ng donkey. Yung asno. Hoy!
Habang siya mo, sabi naman, Leon, pag di mo nakita, ikaw yari sa akin. Huli mo! Kasi, ako lang, inahulong siya naman. Sandali mo na! Bakit naman ako? Kung pinag-iloko mo ko, parang mag-hari ako, igagin mo lang magkain ng hari. Hindi mo naiintindihan. Ano pinaiintindihan mo? Hindi mo naiintindihan eh. Kaya nga pinaiintindihan mo, para ilagay yung corona. Dapat na dalawa yan eh. Nagmamadali ka. Pag may tayo ka, kasi corona. Hindi mo niisip eh. Sabi nung, siguro ba? Ano sabi? Oo, yung talaga. Sige, doon siya, pag-alis na. Sabi nung, pinuri, hanggang gumawan. Pansin niya, kakainin naman siya. Tapos, siya, nakulang niyo yung mutot, kinain. Hindi yung pinapakot ko ba? Habulin mo! Parang sa TV. Hinawala ko ako, sundan nyo na. Hindi na ako, hindi na ako naisang. Sabi na. Sorry, kinanmon. Kung bira ang niyayang mo ko, saan mo na? Gabi niya akong kasama mag-aakit. Kinainit tayo ko. May kinainit ko. Kung bira ka. Hindi mo naitindan talaga eh. Nagmamadali ka kasi palagi eh. Makakaupo ka sa bro niya, nagtutod ka. Sabi ko, kung pinutod ako, mahirap kaya yun. Oo, siguro, talaga yun. Oo, pero pinamit yun, may iba. Sigurado ba? O sige, sama ulit. Tututod niya yun. Malaray mo, kinekuha ng kasundo sila. Usapan nila sa mata, hindi na makakakas to. Sa magkaka dito, nakuha yung lilit niya, nakuha yung mga parte. In short, namatay ang quote. At sabi ng Malaray, sige, linisin mo muna yan. Kunin mo yung mga nunod niya, ano gusto ko. Ayoko yung balik na, mamantot. Ipabrito ko ang mukha ng muta. Opo, Malaray. Tinuuli yung mga wala eh. Nagwawala na rin yung napakatakot na nakaan. Sa magtukan, hugasan, inayos. Tapos, biniyak ulo, biniyak. Kinuling utak, kinain yung logo. Saklasarap siya. Tapos pula siya. Dinay yung pagkain doon. Habang kinain yung mga hari, yun, natin naman loob. Kasi paborito. Asa yung utak na pinakapaborito ko sa lahat ng bakay. Sabi nung, kinain mo ha? Hindi ko kainin ko. Hindi ko. Nasa yung utak niya. Malari, ano ba? Kung may utak yan. Babalik-balik ko ba yan? Wala utak yan. Ano yung sabihin? Hindi ka kinain tayo na. Bumalik-balik. Kinain niyo siya tayo. Bumalik-balik. Puntot kinain niyo. Kung may utak yan, babalik ka ba yan? Sabi ko natin, ano? Kung may utak yan, hindi babalik yan. So, okay lang. Kristyano, bakit mo naman sa akin, kaibigan yung demonyo? Bisyo, or kwento buhay, kung may utak. Bakit mo naman sa akin ng buhay? Wala mo, na hindi tama yun, mas pinipigil mo sa mga tao. Tulit Kristyano, makikita kayo. Sino ba makikita yung payo? Ano sasabihin? Huwag na natin sa church. Di ba may utak? O yung sasabihin sa inyo, maglilip tayo sa Panginoon. Punta tayo sa church. Maglilip tayo sa Panginoon. Ibigay natin buhay sa Panginoon. Gagawin niyo yung buhay. Yun na may utak. At may puso. May utak ba? Mga kapatid, may utak ba? Napakain mo pa yung masama? O may utak ka at may puso,